Hello, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balitang Pinoy TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balitang Pinoy TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ang Balitang Pinoy TV. Pusok sa inyo mga kababayan. So ito po pag-uusapan natin, mga kababayan, yun lang naman Ayun, syempre bago natin simulan, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon. Walang iba kundi kay Jake Magnus. Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Jake Magnus TV. Depensa nitong si Paulo Contes sa tape Bulaga na kung saan sinasabi mga kababayan na hindi daw po nagtitipid ang tape Bulaga at wala daw pong tanggalang mangyayari. Ayan Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like etong live streaming natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue dito sa ating bansa. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga at tanghali, hapon, gabi, sa mga sulok ng mundo kayo naroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay! Aba, si Boy Tago. So anyway, punta na tayo sa ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, bati-bati muna tayo. Batiin muna natin si Kuya Roderick 29, mega love shoutout po ng napaka-zarap. Ayan, idol, lakasan mo ang boses mo, todo na po to. Baka pag nilaksan ko pa ng sobrang lakas, maraming mag-iyakan. Alam niyo ba mga kababayan, napakainit ngayon sa Facebook, kaya nga mamaya, magla-live ako sa Facebook at doon ako mga-asar ng matindi. Kasi, yung mga panatiko ni Vice, hindi matanggap yung nangyaring desisyon ulit ng MTRCB sa pangalawang pagkakataon kasi na broken hearted na naman sila. Pero anyway mga kababayan, punta po tayo dito sa ating pag-uusapan muna. So ang una natin topic dito, oy Kuya Malyari Mascareñas, may galap shoutout at saka kay Owet Owet, ayan. Sabi dito sa Abante, una sa balita mga kababayan, eto daw, sabi daw nitong si Paulo Contes, di raw nagtitipid. Paulo nilinaw na walang tsugian sa Itbulaga or doon sa fake EB or sa tape EB. Bahala na kayo kung anong gusto nyong itawag doon. Sabi dito mga kababayan, pagpatuloy pa natin, eto, nilinaw ni Paulo Contes na walang tsugiang mangyayari sa mga host ngayon ng Itbulaga ng Tape Incorporated at ume-ere sa noon time slot ng GMA7. Alam nyo mga kababayan, ito lang kasi yan eh. Diba may lumabas na balita ng mga nakaraang araw, na kung saan mga kababayan, meron nga daw pong balasahan na mangyayari dito sa Tape Bulaga na kung saan yung mga host doon ipapalasahin na. Dahil nga naman katulad ni Yorme, meron na po si Yorming programa at kailangan ni Yorming mamili kung ano yung pipiliin niya sa dalawa, yung kanyang programa, yung Black Rider ata yun, and then itong Bulaga. So ngayon mga kababayan, doon sa pagkakataong yon, diba nasabi natin noong nakaraan na nagkakaroon nga ng balahasahan dito sa Tape Bulaga na kung saan tila parang pumapasok na ang GMA7 dun mismo sa programa ng Tape Bulaga at nangyayari nga na parang inaagawan na or parang binabawi na di umano utay-utay ng GMA7 yung mga artist po ng Tape Bulaga. Siguro diba napaisip nga tayong lahat dahil may mga lumalabas nga pong balita na parang nalulugi na etong Tape Bulaga. Siguro yun na rin yung paraan ng GMA7 para utay-utayin
nabaklasin di umano yung mga artista doon sa Tape Bulaga. At dahil nga may lumabas ding balita, kung alam nyo naman din, na nagkakaroon na nga ng mga usap-usapan na itong It's Showtime ang gagawing main noontime show ng GMA7 dahil nga malaki ang kinikita ng GMA7 dito sa It's Showtime. So yun, ayun, no, syempre, nagkakaroon ng praktikalan lang naman. Kung saan ka kung kumikita ng malaki, yun ang susuportahan mo. No? At syempre, ililipat mo dun sa main channel mo para mas malaki yung makuha ng Showtime. Kung nakikita nila yung Tape Bulaga na, medyo hindi maganda ang nangyayari dito. Syempre, ano pa bang gagawin nila? Syempre, negosyo yan. Alam naman natin yung GMA, negosyo yan eh. Hindi naman, syempre, kaya nga sila nagtayo ng ganyang negosyo, kaya gusto nilang kumita. So, sinasabi naman sa Tape Bulaga, di ba, na nagiging number 1 sila, ganyan-ganyan. Pero maraming hindi nga naniniwala. Ayaw natin, di ba? Aminado, di naman ako napapanood kasi doon. Hindi naman ako napupunta doon sa channel nila. No? Sa telebisyon. No? Kaysa manood ako, magne-Netflix na lang. Talagang kapag nawala talaga ang Tape Bulaga, is talagang sigurado naman na Showtime talaga papalit doon. No, wala na talagang abog-abog yun. Hindi dahil sa kinuha lang ng GMA para tulungan ng Showtime, no, yung umalis yung Showtime sa TV5. Kundi nakakita na sila ng ipantatapat talaga kung sakasakaling maglaps yung Tape Bulaga. 'Di ba? Ano ba? Ano ba bang yun, 'di ba? Ganun lang yun. Alam nga namang kinuha lang nila yung Showtime, tatapat nila sa Tape Bulaga. Parang reserve ang nangyari. Pero parang sinasabi nga ng iba, parang panakip butas. So, doon sa kinukuha naman yung mga artist, siguro praktikalan na lang. Kumbaga, wala nang nangyayari sa mga artist natin dito. Unti-untiin na natin. Pero, problema nila yan. Hayaan mo sila dyan. Yun yung isang dahilan na nakikita natin kung bakit tila parang tinatanggalan na ng mga artista etong Tape Bulaga. Kamano? So ngayon mga kababayan, dinipensahan ni Paulo Contes na wala tayong katotohanan. Ano po yung nangyayari na balahasahan daw po dito sa It Bulaga. Ay, shoutout kay Kuya Jojo Martinez ha. Ay, mega love shoutout. Good day, Jake Magnus to all viewers. Mega love shoutout po. Thank you po sa pakape. So sabi pa dito mga kababayan, eto basahin pa natin. Pati ang tungkol sa chikang nagtitipid daw ang kanilang producer, kaya rotation na ang ibang host ay mali rin daw. Ano ba ang ginagawa nila? 'Di ba nagtitipid nga sila kaya nga nagbabawas sila ng pag-airtime ng kanilang mga host. 'Di ba nagtitipid pag ganon? Alam nga naman pinagbakasyon yung iba. alam nga namang pinagbakasyon at ginastusan nila yung mga host para magbakasyon. Pansamantala, alam ko naman yung mga host diyan talagang ang pakay talaga sa It Bulaga ay makapagtrabaho. Anong ginagawa nila? 'Di ba? Hindi nila pinapa-airtime yung ibang mga host. So, ibig sabihin, nagtitipid sila sa mga bayarin. Ganon din 'yan. Kasi kapag ganyan, tipid talaga. Tama naman si Sir Jake doon. No? Lalong-lalo na kung ang isang programa talaga is hindi na masyadong kumikita. Alam naman natin, sa advertiser lang talaga kumikita yung mga programa na ganyan. Lahat naman eh. Pero kung talagang hindi na masyadong natatangkilik ng mga tao, nandoon yung magbabawas ka talaga. Yun yung praktikalan na mangyayari talaga. Magbabawas ka talaga ng tao. Sa unti-unti. Ang mahirap dyan kapag isang straight na yan. Siyempre, ang lalaki ng mga talent ng iba dyan. Diba? Ang hirap naman yan pag hindi mo binayaran. Problema na naman yan. Diba? Nasangkot nga sila sa issue na ganun. Sa dating mga host ng EA sa Legit Dabar Cards, diba? Yun talaga lang yung choice. No, at saka siguro yan, mga bago naman yan, mga bata naman, mga hindi naman masyadong yan eh. Madali naman nilang kausapin yan na, sige, tanggal ka na muna. Madali naman, hindi katulad ng mga Legit Dabar Cards na talagang sa It Bulaga noon dati. Mahirap talagang ganunin na kausapin mo ng biglaan. O, di ba? Nasasabihin, hindi ka napapasok, kita mo. Nung sinabihan nila ng ganun, di ba? Nagkaroon na ng malaking issue. Di ba? Siyempre, masakit sa Legit Dabar Cards yun. Dahil ang tagal-tagal na nila dyan, yung mga bago ngayong nasa Tape Bulaga, kahit nasabihin mong, tanggalin na namin kayo, okay lang sa kanila yan. Dahil hindi naman sila, dyan eh. Hindi naman kumatawan sa kanila yung It Bulaga. Hindi naman nila nakasama yan ang buong buhay nila eh. Sus niyo, Marimar. Lolokohin pa ang sambayan ng Pilipino. Alam niyo ba kung bakit natin nasabi na nagtitipid? Di ba mismong nanggaling na rin kay Tito Sen yung balita? Kung matatandaan ninyo sa mga interview ni Tito Sen, pinakiusapan sila ng new management.
ng Tape Incorporated na baka pwede na yung kanilang pag-airtime ay hindi araw-araw. Parang magkakaroon ata ng rotation dahil nga nagtitipid yung yung producer, yung production, mga kababayan. So ganoon na din yung nangyayari ngayon. Sabi ko nga po, pinatunayan lang nila na tama yung sinasabi ni Tito Sen. Nagkatotoo yung sinasabi ni Tito Sen na nagtitipid po sila. At saka alam niyo ang pangit dito sa ginagawa ng mga to, alam na nga ng sambayan ng Pilipino dahil nga dun sa nangyaring interview kay Tito Sen, ginagawa pang uto-uto yung kanilang mga taga-suporta, yung kanilang mga taga-hanga. Diba, ayaw bagang sabihin nagtitipid kami ngayon kaya nagbabawas muna kami pansamantala. Hindi naman nagbabawas, nag-aalis lang kami ng ibang mga host. Kumbaga nagkakaroon ng halinhinan sa pag-duty para hindi malaki yung bayaran namin. Dapat gano'n na lang yung sabihin nila. Sabi pa dito, basahin pa natin. Sabi pa ni Paulo, sabi pa ni Paulo ng makachat namin tungkol sa issue, not true. June, meron lang mga host na merong serye kasi at dati pa nilang commitment. Yun kaya hindi sila pwede ng daily. Sabi pa dito, pero inaayos naman ang schedule nila, very lenient naman ang tape pero walang coast cutting o rotation na nagaganap. Gano'n na rin yun. Susimio Marimar. Hindi totoo yun, sabi ni Paulo. Ay nakaw Paulo, kahit depensahan mo yan, alam na naming may kulay na yan. May mancha na sa damit. Kung sa damit may mancha na. Okay lang sana mga kababayan na gawin nila to ngayon. Okay lang sana pagtakpan nila yung kahinaan ng kanilang production ngayon. Kung walang binitawang mga salita, etong si Tito Sen nung siya ini-interview. Dahil nga kung matatandaan nyo, di ba, nagbibitaw nga si Tito Sen ng mga salita na ayaw nga silang pagtrabahuin ng araw-araw. Kinakat nga yung kanilang daily. So ngayon mga kababayan, okay lang sanang gawin nila na mag-cut sila ng daily ngayon at okay lang din sana magbulag-bulagan tayo, magtanga-tangahan tayo kung hindi natin napanood yung live interview nitong si Tito Sen. Okay lang sana, wala akong alam. Hindi ko alam na tama naman si Sir Jake doon, no? Okay lang sana kung hindi mo napanood yung pagsasalita ni Tito Sen tungkol sa kanila eh. Hindi natin, kaso talaga may social media na talaga ngayon. Lahat nalalaman na natin. No? Palang lugihang nangyayari. Diba? Okay lang po, Mami Linta More, okay lang po. Pagpatuloy pa natin, sabi pa dito, eto pa ha. Ayan, sa ngayon daw ay live pa rin ang Itbulaga mula Monday hanggang Saturday. At hindi sila pwedeng mag-taping dahil kasi meron kaming live portion talaga as in real time. And so, hindi kami pwedeng mag-taping ng ibang araw. Yan po yung sabi, di mag-taping kayo ng linggo. Sabi pa dito, so kung may taping ang ibang host, absent sila sa show. Paliwanag pa ni Paulo. Sabi pa po dito, samantala umalma naman ng legal counsel spokesperson ng Itbulaga na si Atty. Maggie Abraham sa sinasabing ang kaunti na commercial loaded nila. Yun nga ang problema mga kababayan, hindi ko pa kasi nabibilang. Hindi ko kasi alam kung paano ko bibilangin sa mismong live pa, sa online yung kanilang commercial break, or mismong sa mismong sa TV. Hindi ko alam kasi hindi naman talaga ako nanonood ng Tape Bulaga. Ako din. Sa totoo lang mga kababayan, hindi naman talaga ako nanonood ng Tape Bulaga. So sabi pa po dito, basahin pa natin. Sabi pa po dito, patuloy pa na. Pasensya na kayo ha, kinausap lang ako ng aking lola. Pasensya na. Sabi pa po dito mga kababayan, I don't know, June, kung saan ang gagaling ang ganyang news, but as of Saturday, 30 minutes and 45 seconds ang commercial load ng show. We are very happy na parami ang sponsor. Hindi ko kasi alam mga kababayan kung gaano nakarami yung kanilang sponsor. Hindi ko alam kung gaano na yung bilang, kung pumapalo na ba ng nasa 100 plus. Kasi hindi naman talaga ako nanonood ng Tape Bulaga. Kung makikita ko sila sa online, pag pinagmamasdan ko yung kanilang commercial break, wala naman akong nakikita, puro ganun lang. Diba? Hindi ko talaga alam. kaya Ate Travelits ko nandito si Ate Travelits. Siya yung malimit magbilang ng ads
ng Tape Bulaga. Siguro pag kahit tinanong natin kay Ate Travelage, panoorin nyo na rin sa kanyang YouTube channel at alam ko namang ipineflex na minsan doon. Ano po, so sabi pa dito, we are very grateful to all support of the advertisers who are instrumental para lalo kaming makapagbigay ng tulong at saya sa ating mga kababayan. Chika ni Atty. Maggie. Kung totoo kaya itong sinasabi ni Atty. Maggie, bakit kaya mga kababayan, may mga lumalabas na balita na eto daw pong Tape Incorporated ay nireject ng ibang advertiser? Ay! Gaano kaya? Hirap nun kapag nireject ka ng ibang advertiser. Squad, doon ka na lang kukuha talaga ng pondo mo eh. No? Tapos ganun pa mangyayari, no? Ouch! Kung totoo yung balitang yon. na yung Tape Incorporated ay nireject po ng ibang advertiser. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. Ayan, mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito sa napanood natin ngayon? At binigyan ng reaksyon. Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.